Magandang gabi mga kaibigan, at naway pagpalain kayo ng Panginoon ng mas lalong sagana. At salamat kapatid na Neville para sa napakabuting pangungusap na yan. Tunay nga akong nagagalak na makabalik sa tabernakulo ngayong gabi sa gawain ng ating banal na Panginoon. At ang makita ang ating mga kaibigan na naparito ngayong gabi para sambahin siya kasama natin. Tunay na isang dakilang pribilehiyo ang makatagpo muli ang panig na ito ng pagparito ng Panginoon. Matapos nating makita, mabalitaan ang napakaraming pagyao na di natin inaasahan. Taglian po talaga ay di natin maiwasang maisip mulit-muli kung sino bang kasunod. Subalit, yamang taglay na natin itong pinagpalang kasiguraduhan na ito na kung walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na mga nakay Kristo, wala ni kamatayan man, o anumang bagay sa kasalukuyan o sa hinaharap o anong kapangyarihan na makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na mga nakay Kristo Jesus. At yamang nalalaman na natin ito, na matapos na masira ang tabernakulong ito na ukol sa lupa, ay may isa tayo na naghihintay, nakapirmi, namamalagi, at nakahimlay na tayo sa mapalad na pag-asang yun na napakamalwalhati. Nakikipag-usap ako sa may bahay ko at kinaginang Wood at sa kanila nung kararating ko lang, may binabanggit ako sa kanila. Bueno, mukha nga ang sunod-sunod ang mga biyahe sa biyahe at ang mga lugar sa lugar. Pero sa kabila nun, sila nga ay nagiging mas malwalhati. At ako, yamang nalalaman ko na nalalapit na tayo sa nalalapit na pagparito ng Panginoon. Sabi ko, bueno, kausap ko ang anak kong lalaki nung nagbibiyahe kami nung isang araw. Galing kami noon sa Sioux Falls, South Dakota. Pagkatapos, ang sabi ko, alam mo, kalugod-lugod na dako talaga ang tahanan. Pauwi na kasi kami noon. Sabi ko, minamahal natin itong mundo na ito. Ito ang tahanan natin. Marahil iniisip natin na hindi, pero tahanan natin ito talaga. Ipinanganak tayo para sa mundong ito. Dito, inilagay tayo rito ng Diyos. Wala nga tayong paraan para ilagay natin ang ating mga sarili rito. Maging ang mga tatay at nanay natin ay wala silang paraan. Kinakailangan talagang sa pamamaraan ng mga kamay ng Diyos. Marami ang kasal, pero di magkaanak. Pero tiningnang maigi ng Diyos na makakarating talaga tayo sa lupa na ito. At tapos, sa pagdating natin dito, nagsimula tayong mabuot mag-anyo sa isang katawan sa pamamagitan ng mga atomic at mga ilaw at kung ano-ano pa habang unti-unti itong nabubuo mula sa lupa. At pagkatapos, sa pagtungtong natin sa isang partikular na edad, humihinto na ang paglaki ng mga ito. Tayo ngayon nagdaragdag pa rin ng mga ito sa atin, pero dumadaan-daan na lang ang mga ito sa atin. Nagsisimula ng pumasok ang kamatayan. At pagkatapos na kung masira ang tabernakulong ito na ukol sa lupa, may isa tayo na naghihintay. Kita nyo? Papasok tayo roon. Makikilala natin ang isa't isa. Hindi nga lang natin makakamayan ng isa't isa. Wala na kasi sa atin yung ganong klase ng pandama. Di na kita makakamayan na sasabihin ko, kumusta na kapatid? Dahil ako, wala na kasi kayong ganong uri ng kamay. Mangyaring hayan nga, wala na tayo sa katawang korporal na ito na pinapanahanan natin. Nasa isang makalangit na katawan na tayo niyan. At pagkatapos at naiisip ko nga doon sa Ehipto, nung panahon na yon na nag-iwan ng bantayog ng pagkalaala si Joseph sa mga anak ni Israel. Ito nga ang mga buto niya na darating ang araw na sila'y lalabas doon. At sa paglabas nila, dinala nila ang mga buto niya sa paglalakbay nila, papunta doon sa lupang pangako. At bawat Hebreo na nag-aasam na makabalik sa lupang tahanan, kahit na gaano pang pagpapakasakit ang pinalasap sa kanya, mangyaring ang pag-aasam niya ay ang makabalik sa lupang tahanan. At sa tuwing dadaan sila sa gawing yun, at makikita ang mga buto na yun, nalalaman nga nila na balang araw, sila'y uuwi na pabalik sa lupang tahanan na yun. Habang narito tayo, na naghihintay na makatawid paalis sa dakong ito, may nakikita tayong libingan na walang laman doon sa ibayo ng Jerusalem na nagpapaalaala sa atin na may isang bagay na nangyari. At pagkatapos, kapag isinuot na natin yung nilwalhati, di po pala nilwalhati, kundi yung makalangit na katawan. At naglalakad-lakad na tayo sa buong paligid ng malwalhating mga lupain kasama si Kristo, kinakatagpo ang bawat isa, kinakausap ang bawat isa, kaya't makakapagsalita tayo roon. Yung mga kaluluwa sa ilalim ng dambana, sila'y sumisigaw, hanggang kailan? At yun ang magiging paalaala sa atin doon, na tayo'y magbabalik muli sa lupa para kumain at uminom at matulog. Siya'y paroroon, uupo sa luklukan, sa isang korporal na katawan. Amen. Isang araw, siya'y babangon sa katawang korporal na yon. At sa pagbabalik niya, itong mga makalangit na katawang ito ay magbibiis ng kalwalhatian. Pagkatapos, tayo'y magiging tulad niya.
at magpakailanman tayong mananahan sa katawan na yon. Ano pa bang dapat ikabahala? Kita nyo? Tapos na ang lahat. Sadyang nakaangkla na doon mismo. At mangyaring nakatayo ang aking pananampalataya sa wala nang hihigit pa, kundi sa katwiran ni Jesucristo at mayaman niyang dugo. Kapag ang lahat na ng nasa aking paligid ay humantong na sa pagkabulid, siya ang mananatili kong saligan at pag-asa magpakailanman. Si Kristo ang nag-iisa na nagdulot na maging posible yon. Hindi ang aking iglesia o aking denominasyon man, hindi ang mga kaibigan ko, kundi si Kristo. Ang lahat na ng ibang tayo ay buhanging gumuguho. Ang lahat na ng ibang tayo. Di na nga nakakapagtakang si Eddie Peronet. Iniisip ng mga tao na siya'y nababaliw. At nung araw na yon, habang nakaupo siya doon bilang isang tagapaglingkod sa kanyang mga kababayan, umabot ang Espiritu Santo at kinuha ang panulat at nagsimulang isulat ang kahangahangang awiting ito na inawit sa gawaing pangdangal ng pagpapahayag sa hari ng mga hari. All hail the power of Jesus' name. Napakainam na balita mula sa norte ngayon. Nagkaroon kami ng ministerial, di po pala ministerial, kundi agahan ng Christian businessmen doon sa Minneapolis. At yun nga, ang pinakamalaking agahan na pinagsaluhan namin ng mga kalalakihan sa pagnenegosyo. 2,000 ang nagpunta. At nagkaloob ang Panginoon sa amin ng isang mensahe. At nung umagang yun, sa pagtatawag para sa pagdulog sa altar, 50 kalalakihan po sa pagnenegosyo ang nagsilapit kay Kristo at naipanganak na muli nung umagang yun sa gawain. Sadyang pinagalak nun ang puso ko na may kalalakihan sa pagnenegosyo na lalapit doon, kalugod-lugod ng mga gawain sa lahat ng dako. Purihin nga ang Panginoon at ang lahat ng kalwalhatian ay mauwi sa Kanya. At ngayon, may natanggap po akong kapirasong papel dito nang sabi, kailan ba ako magpupunta ng Indianapolis? Sa 11 ng Hunyo hanggang sa 15 sa Cadell Tabernacle sa Indianapolis, Indiana, mula sa 11 ng Hunyo hanggang sa 15, 11,000 katao ang makakaupo. Sa kasunod na araw naman, pagkatapos ng kinabukasan, magpupunta kami ng Shreveport, Louisiana, at mananatili kami doon hanggang sa katapusan ng linggo sa Shreveport, Louisiana. At pagkatapos, aalis kami ng Shreveport at magpupunta ng Houston, Texas, at mananatili doon ng 2 araw. Lunes at Martes po yun. At pagkatapos, sa 16, sasadya naman kami sa Lumang Mexico, Mexico City, Lumang Mexico. Katatawag lang sa amin ni Ginoong Argan Bright at nakontrata na nila yung malaking arena sa dakong yun na kayang makaupo ang 6,000. At may 400 na mga kaiglesyaan ang pupunta. Nagpasabi na sila. Inaasahan namin na aabot ng 100,000 ang dadalo sa pagtitipon. At ito ang pinakaunang pagkakataon na, ayan nga, ang isang bagay na mapupuri talaga natin ng Diyos. Pinakaunang pagkakataon ito sa kasaysayan ng Mexico na ang gobyerno ay tumanggap ng protestante at nagbigay pa sa atin ng dako para mapagtausan. Pinakaunang pagkakataon po sa kasaysayan ng Mexico na isang protestante ang tinanggap sa dakong yun. At si General Valdivia po, na isang general sa hukbo ng Mexico, siya'y naipanganak na muli tumanggap sa Espiritu Santo nito lang. At dahil na rin sa kagandahang loob niya sa gobernador ng Mexico, nabigyan tayo ng mismong gobyerno ng kapahintulutan na makapasok na may proteksyon galing sa militar. At mangyaring tayo, ang nakuha po'y malaking arena de Toro. Yun ang pinakamalaking arena sa buong Mexico. 60,000 ang kayang makaupo. Nakapaikot ng paganito. Di pa kabilang yung espasyo sa may gitna kung saan nila ginaganap ang mga labanan, alam nyo, sa gitna roon. At nakuha namin yun ng 10 sunod-sunod na gabi, nang walang abala. Dire-diretso po yun ng 10 sunod na gabi. Ipanalangin nyo lamang po ako. Sadya kasing nakadarama ako ng may nararamdaman po akong hugong ng kasagsagan ng ulan sa dakong yun. Sadyang ang mga tao sa Mexico ay sadyang simple-simple lamang. Mga mapagpakumbabang mananampalataya. At kahit minsan lang na mapatotohanan sa kanila. Sila po kasi mga Katoliko. Haya't sa sandaling mapatotohanan sa kanila na ang isang katotohanan ay katotohanan talaga, yun na para sa lahat. Pagkatapos, dali-dali mula sa Lumang Mexico, babalik na agad dito ng ika-30. At ang auno po kasi, umaga ng Pasko ng pagkabuhay yun. Dito yan sa tabernakulo rito, para sa pagbubukang liwayway na gawain. At may gawain ng pagpapagaling kasunod nun. At gawain naman ng pagbabautismo sa gabi sa tabernakulo. At maaari nyo nang ipagsabi ito sa inyong mga kaibigan ngayon, para dalhin nila sa dako rito ang lahat ng mga may sakit nila at nagdadalamhati para sa Pasko ng pagkabuhay na gawain. May pagbubukang liwayway na gawain po ng umagang-umaga sa araw na yan. Tapos, kasunod na nun,
ng mga bandang alas 10, alas 9:30 ang oras para sa regular na Sunday School. Naisama nyo naman ito sa programa, ito pong Sunday School. At isang gawain ng pagpapagaling ang kasunod nun. Ang regular na gawain para sa pagpapagaling gaya ng idinadaos natin sa malalaking gawain sa labas. At hayan nga po, mangyaring kauna-unahang beses ito ng Mexico City, kaugnay rito sa bagong pangitain na ito, na sinabi sa akin ng Panginoon na magkakaroon ng pagkilos sa panahon na yun doon. Kaya ang mangyayari, ulitin natin yun dito sa atin, loobin ng Panginoon. Dito naman, sa umaga ng linggo ng pagkabuhay, gagamit tayo ng 2 silid. Dito, kita nyo? Kaya't umaasa tayo sa isang dakilang panahon sa dakong ito, sa umaga ng Pasko na pagkabuhay. At ang katunayan na ang Panginoong Yesus ay nabuhay mula sa patay, kaya't siya'y buhay. Siya nga po. At siya nga'y buhay na buhay mula pa noong unang Pasko ng pagkabuhay. At siya nga'y narito sa piling natin mapasa hanggang ngayon. At ako nga'y sadyang umaasa na ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng isang dakilang pagbubuhos ng kanyang mga biyaya para sa umaga na yon. Pagkatapos, magpupunta kami mula rito, kami na may magpupunta ng Chicago para sa ika-11, mula ika-3 hanggang ika-11. At luluwas kami niyan ng araw ng Lunes, maghahanda para sa Martes, at maghahanda na kami ng tuloy-tuloy sa, hindi po pala, sa ika-3 po pala hanggang ika-8. At pagkatapos, sa ika-11, maghahanda na kami pa Charlotte, hindi po pala, pa Columbia, North Carolina po pala. At pagkatapos, sa Spindale, North Carolina naman. At pagkatapos, mula doon sa Charlotte, South Carolina na. At pagkatapos, ay Anchorage, Alaska na. Mula doon, papanorte kami sa Anchorage, Alaska. Tapos, balik na. At di pa sigurado. Pero marahil, pagkatapos ng lahat ng yan, yung tolda ay handa na para sa mga gawain sa labas. Ako nga sadyang, alam niyo po ba kung anong gusto kong gawin? Magagawa niyo po bang ipanalangin ako para sa bagay na ito? Tingnan niyo, gustong-gusto ko talaga ng matagal-tagal na rin. Loobin ng Panginoon na magtayo ng tolda rito sa Fall City at mamalagi doon ng 4 o 6 na linggong pagtitipon. Sadyang manatili rito hanggang sa matapos ang pakikipagbaka. At inyo ngang ipanalangin yan ngayon. At gustong-gusto ko ngang itayo yun dito sa pagitan ng Jeffersonville at New Albany sa kung saan. At sigit maglaan ng 7 o 8,000 maupuan doon. At pagkatapos, pwede tayo magdagdag ng marami pa sa paglipas ng mga araw. At sadyang ang manatili rito hanggang sa matapos ng lahat. Amen. At pagkatapos sa pagkakalala ko, sa ika-11 hanggang sa ika-15 ng Hunyo, sa K-Del Tabernacle naman sa Indianapolis. At pagkatapos, sa ika-17 sa tingin ko, hanggang sa ika-21 ng Hunyo, sa Minneapolis naman, sa football stadium sa dakong yun. 27,000 ang makakaupo. Yan po ang internasyonal na malawakang pagtitipon ng Christian businessmen. May pangangaral at may pananalangin para sa mga may sakit bawat gabi. At ngayon po, ipanalangin niyo ang lahat ng ito. Siya nga, at masinsinan niyong ipanalangin. Malakas ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko na wala na tayong ganoong karaming panahon ngayon. At ito'y hula ko lang. Hindi ko sinasabi ito na ito ang sinasabi ng Panginoon ngayon. Ang hula ko'y ito na ang taon na ang Amerika ay tatanggap o tatanggi kay Kristo. Kita nyo? Sa tingin ko'y ito na yung oras ng pagpapasya na tatahakin ng Amerika na tayo magkakaroon ng revival sa araw na ito o di tayo magkakaroon ng revival. At sa tingin ko, ito na ang taon na ang Amerika ay gagawa ng desisyon niya. At umaasa ako na magpapasya sila ng tama at magkakaroon tayo ng dakilang revival na talagang lalaganap. Sagana tayo sa mga pangangaral at sagana tayo sa pag-iebanghelyo. Pero ang kailangan natin ay isang revival. Hindi po ba? Isang tunay na revival. Yun ang kailangan natin. Pagpalain kayo ng Panginoon. Natutuwa ako na makita si kapatid na Graham dyan. At sa tingin ko si kapatid na Smith yung nakaupo riyan sa harapan niya. Si kapatid na Smith na mula sa Church of God. At may ilang mga ministro rito pihado. At malugod nga namin kayong tinatanggap lahat mga kapatid. Ang bawat isa sa inyo at ang mga baguhan dito sa aming pintuan. Lahat ng mga regular na dumadalo. Sadyang minamahal namin kayo. At ngayong nasabi ng lahat ang mga pabatid na ito, at naalala ko rin na ngayong gabi, ang gabi ng komunyon para sa komunyon na gawain, at masinsinan niyong ipanalangin ang minamahal nating kapatid na Neville, na nangangasiwa ng mabuti sa tanggulan ng tabernakulo rito, tunay na kalugod-lugod ang pagsusumikap niya, at para sa lahat ng mga banal sa lahat ng dako. Talagang panahon na ng pangangailangan. Panahon na talaga ng pangangailangan. May naririnig akong pagtawag doon sa Afrika. At tunay na isang pagtawag talaga para sa Afrika. At binabanggit nga sa akin ni kapatid na Argan Bright sa telepono kanina na yung hari nung isa sa mga bansa sa dakong yun, nakalimutan ko lang po kung alin. Sa tingin ko dito sa Sweden, Switzerland. Sige po't, aalalahanin ko maya-maya. Ang Denmark, sila'y sumulat ng isang espesyal na liham para gawin ng panahon na ito na panahon ng pagpunta sa dakong yon.
Sa Africa at India, marami pang iba't ibang lugar. Ayan nga, isinama nila ang Hawaiian Islands noong isang araw. Magsasampung beses silang diretsong tumatawag para sa isang revival. Gustong magpunta doon ng Christian businessmen at lumipad doon, bumuo ng order o mag-organisa ng isang sangay at mangusap para sa kanila sa umaga at pagkatapos, magpapaumpisa ng revival sa Hawaii. Kaya, ang buong mundo'y naging ating kongregasyon. Kita nyo? Ang buong mundo. At tayo ay kanyang mga lingkod. Kaya pagkaisipin lamang mga kaibigan, na ito na marahil ang pinakahuling gabi. Ito na marahil ang pinakahuling taon. O marahil pinakahuling henerasyon. Kita nyo? Di lang natin alam. Pero sa kabila nun, nalalaman nga natin ang isang bagay na ito ay totoo. Na ang mga buhay ay may pagkabatid na sila'y mamamatay. Itinakda sa mga tao na mamatay na minsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. At kung meron po rito ngayong gabi na hindi pa handa para kaharapin yan, at di pa taglay ang mapagpalang pag-asang ito, naway, ito na mismo ang gabi na kayo'y magpapasya na para sa Panginoong Yesus ng minsa't lubusan ng walang hanggan. Ngayon, mayroong manalangin po tayo. Makalangit naming Ama, ninanais po namin pasalamatan ka mula sa kaibuturan ng aming mga puso na may pagkabatid na kami naghihintay rito nang di nangalilito at naguguluhan. Kahit na gaano pang karaming bomba atomika ang kanilang gawin at kahit na gaano pang karaming tauhan ang ilagay ng militar para tauhan ang mga aeroplano, nanupat ang mundo'y kabado at nanginginig sa takot. Kami po'y nakahimlay na sa mapagpalang pag-asa na ito na taglay namin. Kami buong nagtitiwala sa tapos ng gawa ng Diyos sa may Kalbaryo sa pamamagitan ni Kristo. Nababatid na pagkatapos na mawala itong makalupang tabernakulo, may isa kami na naghihintay na sa ibayo na lalong dakila, di hamak na mas dakila, kung saan wala ng kirot o paghihirap, karamdaman, wala ng katandaan na tatama sa katawang yun, wala ng pag-uuban ng buhok, wala ng kulubot, bagkus kami magiging batang-bata na ng magpakailanman. Ang mabiyayang Biblia na di magsasabi ng kahit na ano kahit kailan kundi katotohanan lamang ay binigyan kami ng pinagpalang katiyakan at ang Espiritu Santo ay gayon din na isang saksi. Ganon din ang pinapatotoo. Ang mga puso namin tunay na nag-aasam doon at nalalaman namin na ganito mismo ang sinasabi sa amin ng Biblia, ang salita ng Diyos na ang mga binhi itinatanim sa matabang lupa na ito para kami maihimlay sa pag-asang ito. Diyos, ako'y nananalangin na iyo pong hipuin sa gabing ito ang bawat tao na wala pa kay Kristo at iyong dalhin sila sa paglapit na kalugod-lugod na paglakad na ito. Pagalingin mo po ang mga may sakit na nakaupo rito sa gabing ito, Panginoon. Hindi na po nakapagtatakang sa karamihan ng mga tao rito ay may ilan na gapos ng karamdaman sa kalagitnaan namin at idinadalangin namin na iyong pagagalingin ang bawat isa. Ngayon, ikaw po'y dumako sa salita, Ama. Iyo pong kunin ang salita na siyang daluyan ng buhay, ang mismong ugat, Panginoon, ng lahat ng sibilisasyon. Idinadalangin namin na ang Espiritu Santo ay kunin ang bawat salita at ilagay ito sa puso ayon sa aming pangangailangan. Kami makapagbuklod nawa sa palibot ng salita, sapagkat idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa kaunting pagbasa sa mga kasulatan ngayong gabi, para sa kaunti pong teksto, nasisikapin kong tumugaygay ng konteksto at didiretso na agad sa salita para makapagsalo na tayo sa komunyon. Bukas ay Lunes na naman. Alam ko na ayaw nating isip-isipin ang mga bagay na yan. Nababalik na naman tayo sa trabaho, pero kinakailangan nating kaharapin yon. At maraming beses, alam nyo, mangyaring sa kabila ng lahat ng yan, ito po'y mas mahalaga kaysa sa mga trabaho natin at lahat ng iba pang bagay, kita nyo? Dahil yung mga trinatrabaho nyo ay may hangganan, balang araw, at kayo'y may hangganan din kasama nun. Pero kung kayo'y nagtataglay ng walang hanggang buhay, hindi kayo paparam. Ito kasa'y mapasa walang hanggan. Buhay kailanpaman, walang katapusan. Pagbulayan nyo po yun, isang buhay na walang katapusan, walang pagparam. Laksa-laksang panahon man ang lumipas, kayo'y mananatili pa rin doon. Milyon-milyong taon man ang lumipas, tayo mananatili pa rin doon. Kaya, ano ba naman ang hayat kaunting araw lang dito sa lupa, di nga matutumbasan ng ating mga trabaho, kaunting tulong lang ito sa atin para mabuhay, makabili ng kaunting pagkain at kung ano pa, kumain. Kaya naman, kinakailangan natin magkaroon nito. Ngayon, sa unang mga taga-Korinto, sa 10 kabanata, simula sa talata 12, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, ay mag-ingat na baka mabuwal. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso,
kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksihin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng bawat tukso ay gagawin naman ng daan ng pagalpas upang ito'y ating matiis. Napakagandang talata. Naway idagdag ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala riyan. Gumagawa ng daan. Yan po ang nais kong ipangusap ngayong gabi. Bulayin. Naway idagdag niya ang kanyang pagpapala sa kanyang salita habang pinapakinggan natin ngayon ang salita. Naniniwala po ako na ang salita, ang pinakaugat, ito ang bagay na kumakapit. Maraming beses sa mga gawain ko ng pagpapagaling, Sinisikap ko pa rin, kahit na ang mga tagapagturoy na isa-isa na nila ito. Sinisikap ko pa rin na balikan at kunin ang salita at maglatag ng pundasyon. Mga ilang gabi na ang nakararaan, may natanggap akong liham na may pagpupuna. Naayos lang naman. Isang lalaki ang nagsabi sa akin, sabi, "Kapatid na Branham, batang-bata ka pa kung tutuusin." Sabi, "Nangangaral na ako ng ebanghelyo bago ka pa man ipanganak." At sabi niya, "Ako, sa buong 46 na taon ko, kaya't siya'y parang isang tagapagturo po sa isang paaralan ng Biblia." Sabi niya, "Kaya't heto ang isang tao ng kalidad mo na nagtuturo sa mga tao at sa kabila nun ay may nabanggit ka sa pangungusap mo noong isang gabi." Sabi, "Iniisip kong katawa-tawa yun." Sabi, "Nabanggit mo kasi na ang dyablo ay walang kapangyarihan na magpagaling." Sabi niya, "Marahil, ano kaya kung sabihin ko sa iyo na may kapangyarihang magpagaling ang dyablo?" Sabi, "Ngayon, pwede mo akong tanungin sa pagkakatayo mo kung paano ko nalaman." Sabi, "Sasabihin ko nga sa iyo." Sabi, "Doon sa bayan namin, may isang babae roon na may masamang espiritu. At siya, nagpupunta ang mga tao sa babaeng ito para mapagaling." Sabi, "Binubunutan niya sila ng buhok sa kanilang ulo at kukuha siya ng dugo mula sa ugat nila at ibabalot yun sa binunot na buhok. Lalakad dun sa ilog at ihagis yun ng patalikod sa balikat niya at di na yun lilingunin pa. Kung lilingon siya," sabi, "kaya't yung sakit ay mananatili dun sa tao. Pero iahagis nga niya yun sa ilog na parang ang pagkahulugan ay pagkalimot at lalakad palayo." At sabi, 60% ng mga tao, binibilang nga namin ang napagaling. Sabi, "Ngayon, kung tunay na hindi nakakapagpagaling ang dyablo, anong tawag doon?" Kaya nagbigay ako ng sagot sa kanya. Sabi ko, "Mabuti kong minamahal na kapatid, hindi naman sa pinupuna ko ang napakahabang panahon." Kita niyo? Hindi naman sa pinupuna ko ang napakahabang panahon ng iyong pagtuturo. Pero sinasabi ko nga sa iyo na si Jesus Kristo mismo ang may sabi na ang dyablo ay walang kapangyarihan na magpagaling. At kung si Jesus ang may sabi noon, yun na yun sa akin. Ang sabi niya, kung palalayasin ni Satanas si Satanas, kung ganoon, ang kaharian niya'y mahahatit mauwi sa kawakasan. At tunay na di nga niya magagawang palayasin si Satanas. Kung ganoon, ay marahil itanong mo sa akin, bakit gumaling ang mga tao? Abay, hindi yun dahil sa babae. Yung babaeng albularyo ay walang kinalaman doon. Maging ako ay walang kinalaman dito, o kahit sino pang tao. Yung mga tao mismo na lumalapit, na sa isip nila, ay lumalapit sila sa Diyos na nagbibigay ng daan para sa kagalingan nila. Yung individual na pananampalataya nila sa Diyos, yun mismo ang nagpapagaling. Kita mo? Yun kasi ang iniisip nilang paraan. Pero hindi yun dahil doon sa babaeng albularyo, dahil ano ba tao lang din naman siya? Siya nga. Kaya ang ibig sabihin, ang ebanghelyo ay kikilos lamang o ito'y aabot lamang sa paraan ng pagkakaturo ng salita ng Diyos. At ang mga tao'y inilalagak nila ang kanilang pag-asa sa walang hanggang salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig sa salita. Si Dr. Adair dito sa bayan, isang matalik kong kaibigan, may sinabi siya sa akin nung isang araw. Sabi niya, "Billy, sa palagay mo ba kung ang mga tao'y may pananampalataya na sa paghipon nila sa punong kahoy na yun doon, makakakuha din ba sila ng siyang resulta?" Sabi ko, "Papaano may lalagak mo ang pananampalataya mo roon? Kung mayroon kang ganoong kapantay na dami ng pananampalataya na nananalig ka na iyon ang inilang para ng Diyos, na hipuin mo ang puno, kaya't mangyayari nga yun, at magagawa nga nila yun. Pero, sino naman kaya ang may ganong pananampalataya sa puno? May pananampalataya ako sa sinabi mismo ng Diyos, at yun mismo ang inahawakan ko. Kaya ang pananampalataya ay di itinatag sa gumuguhong buhangin ng mga gawa-gawang pag-iisip na nakabatay lamang sa emosyon. Kaya't ang pananampalataya ay itinatag sa isang pamantayan, sa walang hanggang salita ng Diyos, ang bato ng lahat ng kapanahunan. Doon nga humihimlay sa taimtim niyang dakong pahingahan
ang pananampalataya at di natitinag kapag ito'y itinatag doon. Ngayon, gumagawa ng madaraanan, di ako naniniwalang pinapalakad ng Diyos ang kanyang tanggapan sa kung anong padalos-dalos na paraan na lang. Ni ako'y hindi ako magpapalakad ng ganoon. Kayo man din ay di magpapalakad ng ganoon. Hindi namatay si Jesus sa Kalbaryo na basta na lang nagsabi, "Bueno, ngayon marahil, maawa ang mga tao sa akin sa pagparito ko, pagparito sa lupa at nagbihis sa inyo ng laman, at sila'y maliligtas sa paraan na ito." Marahil, kung makikita nila kung gaanong kalunos-lunos akong mamatay, hindi ganoon ang ginawa ng Diyos. Namatay si Jesus para sa isang layunin, at yun ay para iligtas sila ng mga pauna ng nakita ng Diyos na maliligtas. Siya nga, alam ng Diyos na may mga maliligtas at kinailangan nga ng preparasyon o daang ginawa para sa kanila para maligtas. Kung wala, hindi posible ang kaligtasan. Kaya ang Diyos may pauna ng kaalaman sa mga tao na maliligtas. Nakikilala kung sino-sino sila at siya'y naglatag ng plano. Ngayon, sasabihin niyo sa akin, kapatid na Branham, kung ganoon ay alam na pala mismo ng Diyos kung sino-sino ang maliligtas. Tama yun. Bueno, bakit ang sabi rito, di niya ibig na sinuman ay mapahamak? Di nga niya ibig. Di niya ibig na sinuman ay mapahamak, nanupat ang lahat ay malayong tinatawag mismo sa pagsisisi. Pero, panukala ng pagka-Diyos, na dapat niyang malaman kung sino-sino ang gagawa nun, o kung hindi, di siya Diyos. Mangyaring, siya ay pinakamakapangyarihan. Siya ay nasa lahat ng dako. Kanyang nababatid ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Siya ay nasa bawat dako at pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya, sa paunang kaalaman, ay nakita na ito't ang sabi, pauna na niyang nakita ito at nalaman. Kaya, yan ang dahilan kung bakit nasasabi niya kung ano ang katapusan sa simula. At kaya naman, yamang nalalaman natin ang kagilagilalas na mga araw na ito na kinabubuhayan natin ngayon, at ang maparito at masaksihan, at makita ang mga bagay-bagay na nakikita natin mismo ngayon. Ang Diyos nga'y gumawa ng paghahanda para rito. Nung isang gabi, tunay na kamangha-mangha talaga. May isang munting babae ang lumapit sa entablado. Doon sa $300,000 na gusali doon. At yung babae na yon ay may konting kolorete sa kanyang mukha. Tumayo nga siya roon at nagsimula siyang manginig. Sabi ko, isa kang Lutheran. Sinabi ko yon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang sabi niya, tama po. Tapos sabi ko, naparito ka para may panalangin. At ang dahilan kung bakit ganyan ang paglakad mo ay dahil ang dalawang tuhod mo ay may pinsala. Sabi ko, dahil yan sa isang aksidente sa sasakyan at doon sa kotse na minamaneho mo noon, 4 na taon na ang nakararaan. Sabi niya, totoo po yan. Sabi ko, ang doktor mo isang maliit na di katangkaran na lalaki, nakalbo at nakasuot ng salamin. Sabi, tama po. Tapos sabi ko, may mga ginagawa siyang pang-doktor na mga bagay sa mga tuhod dahil yung buto doon ay naging tuberkular na at maging yung laman-laman doon ay nabubulok na sa paligid ng buto. Sabi niya, tama po. Tapos ang sabi niya, may pag-asa po ba para sa akin? Sabi ko, depende yan sa iyong paglapit sa Panginoong Yesus. Sabi niya, matutulungan mo ba ako? Sabi ko, hindi po, ginang. Walang makakatulong sa iyo kahit sino ngayon. Kaya't kinakailangan mo kasing tulungan ang sarili mo sa inilaan ng pagpapala ng Diyos para sa iyo. At kaya ang sabi niya, sumasampalataya ako ng buong puso ko sa oras na ito mismo. Sabi ko, pinagaling ka na ng Diyos, kapatid na babae. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, magaling ka na. Ang sabi niya, Ginoong Branham, matagal-tagal na rin akong hindi nakakaluhod. Sabi niya, 4 na taon na po. Habang umiiyak siya na nakatayo roon, magkalapat ang mga kamay. At yung malaking madla ng mga tao roon ay nagsisiyakan na rin habang pinapanood siya, mga Lutheran, mga Presbyterian. Tapos ang sabi ko, bakit hindi ka magpunta sa may altar at lumuhod ka? Sabi niya, hayaan mong dito ako mismo lumuhod, dito mismo sa lugar kung saan ako pinagaling. Na hindi nga siya gumalaw na isang hakbang lang, pero nalalaman nga niya na siya pinagaling na. May kung anong bagay na nangyari, kita nyo? Alam niya yun. Wala nga ang pagbabakasakali doon. Sabi ko, lumuhod ka. At sa pinakaunang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, na yung pareho niyang mga tuhod ay napinsalat punong-puno ng kalyo sa buong palibot, magang-maga, namumuo yung mga buto. Yung babaeng yun ay parang ang batang-batang babae na lumuhod sa kanyang mga tuhod na may luhang gumuguhit sa kanyang mga pisngi, itinaas ang kanyang mga kamay sa Diyos. Kaya't tumayo sa dakong yun na walang kahirap-hirap na parang isang kabataang babae lang at bumaba na sa entablado. Ano yun? Ang Diyos nga'y gumawa na noon pa man ng paraan para doon. Ngayon, siya nga'y nagpapadala ng mga doktor. Tama po yun. At mauhusay nga ang mga doktor. At ginagawa nga nila ang lahat ng makakaya nila. Pero Diyos mismo ang gumawa ng paraan.
Ganon mismo, kita nyo? Matapos na ang doktor ay mabigo sa sarili niyang paraan, haya't ang paraan ng Diyos ay higit na mas mataas kaysa sa paraan natin. Tunay na kahangahangang bagay talaga. Ngayon, ang isipin, ngayong gabi na kayupot ako, di man natin gustong isipin ito, pero tayo po'y sadyang inanyuan sa kalikasan ng mundong ito. Nanupat para tayong mga baboy, at ngayong gabi, tayo'y mapaging mga banal. Ay kung anong bagay dapat na mangyari. Ngayon, di nga tayo makatutungtong sa langit bilang mga baboy. Kinakailangan na sa pagtungtong natin doon sa langit, tayo mga banal. Kaya kinailangan talaga ng preparasyon para rito. Kaya't may ibinigay nga doon ng Diyos sa lumang tipan sa isang napakagandang paraan. Sa aklat po ng mga bilang, doon sa 20 kabanata, at doon din sa Exodo, sa 36, 32. Kaya't nakita natin doon sa araw ng pagtutubos. Ang Diyos sa mga tipong iyon, paunang ipinapakita na ang kanyang gagawin sa mga antitipo na sa pagdating nito ay si Kristo. Ang punong saserdote nga'y inatasan na kumuha ng 2 kambing, maliliit na kambing, at kunin sila't dalhin doon para sa pagtutubos bilang hain at isang guyang turo para sa sarili niyang pamilya. At marami sa inyo na mga nagbabasa at mga nag-aaral ng Biblia, nalalaman niyo nga kung para saan ang mga iyon sa pagtutubos. Mangyaring ngang isang kambing doon, may gagawin nga ang pagpipili ayon sa kapalaran, at yung kapalaran ay mapupunta sa isang kambing. Yun ang mamamatay. At pagkatapos yung dugo ng isang kambing na ito ay ilalagay doon sa isa pang kambing na nakapatong doon ang kamay ng punong saserdote, sinasambit ng hayagan ang mga pagkakasala ng mga tao sa isang kambing na yun na buhay. At pagkatapos, may isang lalaki na karapat-dapat na dadalhin niya yung buhay na kambing na yon sa ilalim ng kanyang bisig at magpupunta doon sa ilang kung saan yung kambing ay pakakawalan doon para mamatay at payayaunin sa ilang na dakong wala nang balikan pa. Di na nga kailanman sa kalagayang yun makakabalik sa kanyang sariling pamilya muli. Bagkus, mawawalay na kailanman. Dala-dala ang mga pagkakasala ng mga tao. Ngayon, marami akong kilalang iskolar na marahil sila'y nakaupo rito ngayon at lalong-lalo na sa mga Adventist na kanilang sinasabi na yung isang kambing doon ay si Kristo at yung isa naman ay yung dyablo. Ngayon mga kapatid, iba po ako riyan ng konti. Di nga tayo pwedeng mag-alay ng handog sa dyablo. Yung 2 kambing na yon ay sumasagisag kay Kristo. Yung 2 na yon ay si Kristo. Si Kristo ang ating nagbubuhos yan ng dugo para sa ating mga kasalanan at kanyang dinala yun mismo sa sarili niya palayo. Hindi nga magagawa ng diablong pasanin ang aking mga pagkakasala. Si Kristo ang pumasan ng aking mga kasalanan. Lumagak nga kayo yan, at ang pananampalataya nyo ay di mauga. Si Kristo ang siyang nagpasan ng ating mga kasalanan at ng mga kasalanan ng sanlibutan. Si Kristo ang naghihingalong handog sa krus. Pakinggan nyo, ang korderong pinaslang mula pa noong itatag ang mundo. At ang mga ito'y nagsisilbing mga tipo, tayo nga'y kumukuha na ng dividendo. Yamang nalalaman natin na ang antitipo ay paparito isang araw. Bakit nga sinasabing siya'y pinatay na agad doon pa lang sa pagkatatag ng mundo? Dahil nga, natalas na ito ng Diyos sa kanyang isip kung papaano ba ang mangyayari sa mga bagay-bagay at kung ano ba ang magiging kalagayan ng iglesia at kung ano ang magiging kalagayan ng lahat ng mga bagay at binigkas niya mismo ang salita. At sa tuwing bibigkasin ng Diyos ang salita, yun nga'y parang nangyari na rin nung mismong oras na yun. Kaya siya'y pinaslang na doon pa lang sa pagkatatag ng sanlibutan. Nakikita niyo na po ba? Kung magagawa niyo ngang lumagak na roon ngayon, at hayaang ang pananampalataya niyo ay taimtim na humimlay, hindi sa kung sinong tao, hindi sa kung anong teolohiya ng tao, hindi sa kung anong makadenominasyon ng mga iglesia, kahit na gaano pang kainam ang mga ito, gaano pang kainam ang tao na yon, ilagak nyo ang inyong pananampalataya sa tapos ng mga gawa ni Kristo sa Kalbaryo para sa pagkakasala at kaligtasan. Nakikita niyo po ba? Pansinin, si Kristo'y naparito at siya ang naghihingalong handog na yon dahil siya nga'y pauna ng pinaslang bago pa man itatag ang sanlibutan. Nakikita niyo? Binigkas na yun mismo ng Diyos at sinabi na ganun nga ang mangyayari. Kaya sa tuwing ang Diyos ay magsasalita, ito'y magpakailanmang pinatotohanan na sa langit. Ang salita ang diyan kayo inaasahang maglumagak ng pananampalataya. Kung nananampalataya kayo na ito nga ang walang hanggang salita ng Diyos na di nagbabago, kung ganoon, bawat utos na binigkas sa salita ng Diyos ay binhi. At ang lahat ng binigkas ng Diyos sa salita ay pinatotohanan na sa kalwalhatian.
at ibinigay na ito sa inyo para pakilusin nyo. Kaya huwag kayong matatakot na panghawakan ang alinman sa bahaging ito ng walang hanggan na pinagpalang salita ng Diyos at iangkla nyo ito sa inyong puso. Ngayon, ito nga'y dapat na may tanim sa lupang punlaan. Ngayon, halimbawa, kukuha ko kunwari ng butil ng mais, tapos itatanim ko yon sa asul na bilugang bato, o kung ano na parang ganon. Marahil ay di yun tutubo, dahil maling uri yun ng lupa. Pero kung mapupunta ngayon sa isang mayaman na matabat pinong itim na lupa, tutubo talaga yan kung papaanong naipunla yun dun. At kapag ang salita, heto na po, kapag ang salita ng Diyos ay nahulog sa isang puso na punong-puno ng pananampalataya, tunay na tutubo talaga ito. Kakapit at kakapit yun. Yan ang dahilan kung bakit yung babae na nakatayo roon, na yung pareho niyang mga tuhod ay nababalutan ng husto ng calcium, gawa ng mga latak ng mineral, at napipinsala ng husto yung mga tuhod, na pareho na yung magang-maga, at yung mga buto ay nabubulok na dahil sa tubercular, at yung maging yung pinakalaman. Kaya't hindi nga siya natakot na lumuhod gamit ang mga tuhod niyang yun. Dahil ano? Ang salita kasi doon na ipunla sa pananampalataya. Tutubo talaga. Nakukuha niyo na ba? Ang Diyos bago itatag ang mundo, sinabi na, si Kristo ay paririto at kanyang papatayin, mamamatay. Ang isa na ito na walang sala para sa mga nagkasala. At nung salitain niyo ng Diyos, ito'y pinagtibay na mismo nung salitain ito ng Diyos. Ngayon, bago yun maging isang salita, kinakailangan muna yung maging kaisipan. Dahil ang salita ay isang kaisipan na inihayag. At kaya kung ang Diyos sa kanyang kaisipan, natalos na ang mga bagay na ito, ibig sabihin ang mga ito'y naroon na mismo sa kanyang kaisipan. Pagkatapos, sasalitain niya ang mga ito. Kaya't ang mga ito'y maipagpapalagay ng tapos na kapag sinalita na mismo ng Diyos, dahil siya'y hindi nagkakamali at di gagawa ng anumang labas doon. Kaya naman, ang pagkilos dito ng Diyos, kung iniligtas ng Diyos ang mga makasalanan noong unang panahon, sa batayan ng pagtanggap sa sinunog na hain, ng handog na inilaan, yun na yun mismo ang gagawin niya sa panahon ngayon. O kung hindi, nagkamali pala siya nung ilagay niya ang unang tao sa batayan na yon. Kung pinagalingan ng Diyos ang mga may sakit sa panahon na yon, sa batayan ng nabubong dugo ng isang hayop, sa batayan ng pagtutubos, gano'n na gano'n pa rin ang kanyang gagawin mismo sa panahon ngayon. O kung hindi, nagkamali pala siya nung pagalingin niya ang unang tao. Kita nyo? Hindi nga siya pwedeng magbago. Umuunlad tayo, tumatanda tayo. May mas magagandang bagay tayo na nadidiskubre. Laman ng usapan natin ang mas magagandang bagay. Mas magagandang damit ang isinusuot natin. Mas magagarang sasakyan ang minamaneho natin. Umuunlad tayo. Pero ang Diyos ay di umuunlad sa ganong paraan. Dahil siya ay ganap na sa simula't simula pa lang. At kung ganap na di na nga ito uunlad pa. Ganap na kasi ito. Amen. Kaya di nga niya sasabihin na, bueno, isang panibagong panahon na ito. May kamit-kamit na tayo ritong mas mabuting kaisipan ngayon. Kung ganoon, di siya maaaring maging ang Diyos. Kaya kung siya ang Diyos, kung ano yung binigkas niya sa pasimula roon, mananatili siya roon. Dahil siya ganap na doon noon at ganap dito ngayon. Kita nyo? Nakikita nyo ba? Kaya, hindi talaga siya umuunlad. Di nga siya, bueno, ang ibig kong sabihin, di na niya pwedeng pabutihin pa ang mabuting bagay, nagagawin pa ang isang munting bagay na maging, sasabihin, mas maganda siguro kung pabubutihin pa ito. Sasabihin nyo, paano naman yung tungkol sa kordero doon sa luma at itong kordero na ito? Yun kasi tipo. Hinihintay ito. At kanyang sinabi mismo na ganun yun. Pinikas na niya noon pa man ang tungkol sa kordero na pinatay mula pa nung itatagang sanlibutan sa pasimula. Pag-aalitin ko ang binhi ng babae at ang binhi ng serpiente. At habang hinihintay ang buong kapuspusan ng pagdating ng panahong yun, nagbigay ang Diyos ng kabayaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pagbubo ng dugo ng kordero na tumuturo doon. Ganon din ang ibinigay niya sa pamamagitan ng buwan sa gabi, na kung papaanong ganun yon sa araw sa umaga. Ang buwan nga'y anino ng araw, o ang araw ay sumisinag doon sa buwan, lumilikha ng anino. Ang buwan at ang araw ay asawang lalaki at asawang babae. At habang ang araw ay wala, magpapaaninag yun ang liwanag niya sa buwan para bigyan tayo ng mas maliit na liwanag hanggang sa dumating uli ang araw. At kapag dumating na ang araw, ang buwan na may mawawala na sa eksena. At si Kristo, ang araw na nagtungo sa kalwalhatian at nagpapaaninag sa iglesia,
nang siya ring uri ng liwanag na kanyang pinaaninag nung siya'y naparito noon. At ang iglesia ang liwanag ng sanlibutan, hanggang si Jesus ay dumating na ang lahat nito'y maglakip na magkasama. Gaya nung liwanag ng buwan at liwanag ng araw na magiging isang liwanag na lang kapag sila'y naglakip na magkasama. At sa panahon na si Kristo at ang iglesia niya ay naglakip na ng magkasama sa dakilang milenyum, sila'y lalakip nga na iisa. At ngayon, kayo ang liwanag ng sanlibutan. Sa kanya mismong presensya o sa kanyang pagliban man, ang ibig ko sabihin, siya ay nagbibigay sa inyo ng liwanag para kayo ay magliwanag habang siya'y narito sa isang banda. Lahat ng mga paunang bagay, lahat ng mga bagay dito sa lupa ay tipo ng makalangit. Kahit yung mga gagamba at mga bayawak at mga ahas at iba pa, ang mga ito'y sadyang mga tipo ng mga masasamang espiritu na sumasalamin. Bakit ang tawag sa kanser ay kanser? Dahil may forma ito ng isang alimango. At ang ibig sabihin ng salitang kanser ay alimango. Ngayon nakita nyo, ang lahat ng mga iyon ay mga tipo at mga anino. Kaya yung kambing na hinantungan ng sisi na kinailangang mailayo sa ilang, sa isang malayo at hiwalay na dako, ibinukod palayo sa mga kapwa niya mamamayan, dala-dala ang mga kasalanan ng mga tao sa kanyang ulo. Kaya't yan ang tipo ni Kristo na inihiwalay mula sa Diyos at inilayo sa kanyang presensya at dinala ang ating mga pagkakasala sa impyerno. At doon, ang Diyos nga hindi siya iluloob. Sabi ni David, di ko iluloob ng aking banal ay makakita ng kapulukan. Niiwan ko man ang kaluluwa niya sa impyerno. At nung ikatlong araw, nagbangong muli para sa ating pag-aaring ganap. Pero itinipo nga niya ang kambing na hinantungan ng sisi, at maging yung kambing na hain para sa kasalanan. Ang Diyos ay gumawa ng mga paghahanda at isang inilaan na paraan. Ang Diyos ay laging gumagawa ng daan para makaalpas sa bawat pagkakataon. Susukulin ka ng karamdaman sa isang sulok. Ihilain ka ni Satanas pababa sa isang dako matapos na maging Kristiyano ka na. Marahil isa kang manunugal dati. Nakikita nyo, yung mga barahe nakalatag sa lamesa. Halika na dyan, alam namin na nandyan pa rin yan sa iyo. Hayan nga palagi si Satanas na tutuksin ka. Pero ang Diyos, sa bawat pagkakataon, ay gumagawa ng daan para makalpas kung tatanggapin mo lamang ito. Marahil isa kang manginginom dati, at yung baso ng alak ay nasa ilalim lang ng ilong mo. Ngayon, halika na dyan. Ngayon, kung gugustuhin yung makinig sa tinig na yon, dire-diretso ka nga sa iyong putukan uli. Pero ang Diyos ay laging nariyan. Ibaling mo ang isip mo sa langit at tumingin ka sa direksyon ng Kalbaryo at sabihin, mapagpalang banal na Espiritu, lumukop ka sa akin. Ako po'y nangangailangan. Masdan nyo nga ang mangyayari. Ang Diyos ay gagawa ng madaraanan para makalpas sa bawat pagkakataon. Dahil Kanya ngang gagawin yun. Sa tuwin ay, yun ang ginagawa ng Diyos. At ngayon, pansinin, bago ang pagkawasak ng mundo, sa panahon na mga tao'y malala na ang pagkakasala, at ang mga tao'y talagang sukdulan na sa paggawa ng kasalanan sa mundo, ang Diyos ay gumawa ng daan para makalpas para sa mga tao na nagnanais na makalpas sa pamamagitan nun. Ang Diyos ay gumawa ng daong, naghanda. Si Noe ay gumawa ng paraan ng pagalpas sa pamamagitan ng daong. Sa paghahanda niya ng daong na ito, naturang paghahanda para makalpas. Pakinggan po, mula sa para sa isang daan, para makalpas. Ito ngang ang galit at paghatol ng Diyos ay patong-patong na sa kalangitan noon, na naghihintay na lang na maibuhos sa makasalanang bansa at makasalanang mga tao na tinanggihan yun at matitigas ang ulo, nagsisilakad ng laban sa mga utos ng Diyos. Sa pag-usad ng panahon ng mga kagalitang ito'y nagpapatong-patong na sa kalangitan, na naghihintay na lang na maibuhos sa mga tao sa paghatol. Ang mahabaging Diyos ay gumawa ng daan para makalpas para doon sa mga nagnanais na makalakad doon. Ang daan para makalpas. Ngayon, nakarating na tayo muli sa puntong ito na ang mga paghatol ay nagpapatong-patong na uli. At kung sa araw na yun ay nangyari yun noon, sa panahon ng pangmalawakang pagkagunaw sa baha, gaano pa kayo ngayon? Sa panahon na ito na napipintunang matapos ang mismong kasaysayan ng oras, sa panahon na ito na napipintunang matapos ang kasaysayan ng mga bansa at patungo na sa dulo. Gaano pa kayang ganoon na lamang ang pagkagalit ng Diyos sa milyon-milyong katao na nagpapatong-patong na nanupat umabot na sa puntong ang kasalanan ay inilulubog na nito ang mundo, na ang mundo'y gumigiray na parang lasenggo na pasuray-suray pa uwi sa kanyang bahay ng alas 4.
Sadyang abot-abot na talaga sa buwan at mga bituin, hanggang sa umabot na mismo sa laylayan ng damit ng Jehova ng hukbong kalangitan. Kaya nga't ang mundo ay pagiray-giray habang pasan-pasan niya ang bigat ng sarili niyang gawang taong teorya para lang mapangalagaan ang kanyang sariling mga teolohiya. Kanilang kinukuha ang mga kautusan ng Diyos at niwawalang kabuluhan ng mga ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng kanilang salit-saling sabi ng tao. Inibig nila ng higit ang mapuri ng mga tao kaysa sa mapuri ang Diyos. Ang mga tagapagturo natin nagiging malahiningan na at ang binibigyang diin ay ang pag-anib sa iglesia at sinasabi, ayos lang yan, basta't kaanib ka sa iglesia, kalimutan mo na ang bagay na yan. Pero kapatid, ang Diyos nga'y gumagawa ng madaraanan para makalpas at kinakailangan mong katagpuin ang inilaan na hiningi ng Diyos at yun ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Wala nang ang ibang pundasyon ang nailatag, kundi yung nailatag na sa pasimula. Wala na nang kung sino pa. Ang magtatag ng ibang pundasyon ay parang dayaming ginapas at putik na aanurin lang ng baha at masaklap ang pagkabagsak. Pero sinabi ni Jesus, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay di magsisipanaig laban dito. Sa ano nga niya ito itinayo? Sa espiritual na nahayag na katotohanan na siya ang anak ng Diyos. Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako na anak ng tao? May ilan ang sabi si Elias, ang iba naman si Moises, at may ilan ang sabi nila si Juan Bautista, at kung sino-sino pa. Datapwat ano naman ang sabi ninyo kung sino ako? Nang walang pag-aatubili, nang di na nagdadalawang isip pa, pakinggan nyo mga makasalanan. Sa ganitong paraan nyo nga ito matatanggap. Siya'y kasakasama na niya noon pa man. Nakikilala nga niya kung sino siya. At bago pa man siya magdadalawang isip, hinawakan siya ng Espiritu Santo. At kaya ang sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi, ikay mapalad ka, Simon Bar-Jona, sapagkat dito ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo. Hindi mo ito natutunan sa kung kaninong teolohiya. Hindi ka nanggaling sa kung saan seminaryo at nakuha mo ito roon. Datapwat ang aking Ama na nasa langit ang mismo naghayag nito sa iyo. Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay di magsisipanaig laban dito. Dumating man ang mga baha at magbagsakan man ang mga atomika at lahat na. Pero ang tao na ligtas sa panganib kay Kristo ay sasalimbay sa bagyo ng atomikang ito. Kung papaanong sinuwi noon ay ligtas sa bagyo ng baha, ligtas sa loob ng daong. Iangkla nyo ang inyong pananampalataya roon. Kahit minsan, pagmasdan nyo ang mangyayari sa matibay na bato ng Diyos sa mga tipo. Ang Diyos ay gumagawa ng daan para makalpas sa bawat pagkakataon. Tunay na gumagawa talaga siya ng daan para makalpas. Kapag may dumarating na isang mapanganib na panahon, ang Diyos ay ang Diyos. Jehovah Jireh. Ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh ay, ang Panginoon ay maglalaan sa kanyang sarili ng isang handog. Dahil ang Panginoon ay tunay na maglalaan sa kanyang sarili ng daan para makalpas. Magagawang maglaan ng Diyos dahil siyang manlilikha. Ginawa yan ng Diyos ng minsa't lubusan sa Kalbaryo. Amen. Doon mismo nung ang mga arkanghel ng langit, nung ang buong lupain na mga demonyo'y niyanig, nung ang mundo'y tila nagpatira pa sa takot at niyanig ang libingan, at nung ang araw ay parang inatake ng sumpong at naparalisa sa kinalalagyan niya roon at nagdilim ng tuluyan. Nung ang buwan at mga bituin ay niyanig sa kanilang pwesto ng mga hirang sa lahat ng mga kapanahunang nagdaan at sa mga kapanahunan na parating pa lang, ay mapagkikilala nila ang oras na yon. Nung mamatay ang anak ng Diyos sa dakong yon, si Satanas ay tinanggalan ng lahat ng kapangyarihan, maging ang kamatayan at impyerno, libingan, at lahat na pagkatakot nilamon doon sa Kalbaryo. Noong bayaran niya ang pinakamalaking halaga at nung ang kordero ay mamatay at ang mga pagkakasala ay iniatang sa kanya, siya ay naging tagapagdala ng mga kasalanan at dinala ang mga yon sa impyerno kung saan sila nabibilang. At ipinangon siya ng Diyos sa ikatlong araw. At sa pananampalataya natin diyan, tayo naring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya sa batayan ng nabubong dugo ng Panginoong Yesus Kristo. Amen. Ang Diyos nga ito na gumagawa ng daan para makalpas. Oh, kapatid, habang may nakikita kang naririnig mo ang pagwangwang ng ambulansya, sa tuwing maririnig mo ito, isa yung pagpapaalala na papunta ka na rin sa ganoon. Sa tuwing dadaan ka sa isang libingan,
Isa yung pagpapaalala. Papunta ka nga sa ganoon. Sa tuwing may kulubot na lilitaw sa iyong mukha at puting buhok sa iyong ulo, isa yung pagpapaalala. Papunta ka sa gawing yon. Hindi na nga nakakagulat na heto't nagawang sabihin ni Pablo habang taglay ang tunay na pag-asang yun na inugat at nakapirmi sa kanya ang ganito. Grabe! Noong papunta na siya roon sa dulo ng landas niya, ang sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran ng Panginoon na tapat na hukom ang magbibigay sa akin sa araw na yon. At hindi lamang ako, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Sa punto na kayo may sakit at pagod na sa matandang buhay na ito, at hinahangad nyo na ng may pagsinta o pagpapakita ng Panginoong Yesus nang higit sa paghahangad nyo sa kakainin nyo sa inyong hapag o sa asawa nyo o sa mga anak nyo, haya't may putong na nakalaan sa inyo. Di lang basta putong na isang gitong putong na ipapatong sa inyong ulo, kundi isang katawan na malaya na sa pasakit, sa ikay mapuputungan sa kalwalhatian ng Diyos, mapuputungan sa kawalang kamatayan ni Yesus Kristo. Yan nga ang nakalaan sa inyo roon na ang Panginoon na tapat na hukom ay ibibigay sa inyo sa araw na yon. Yan nga ang araw na kinasasabigan natin ng gusto. Ang Diyos ay gumawa ng daan para makalpas para sa bawat isa sa atin. Tunay na gumawa nga siya. Nung si Daniel na propeta na anak ng Diyos ay tinapon sa yungib ng mga leon. May isang panahon nga na si Daniel sa kanyang pagiging matapat ay kanyang itinaas pa ang kanyang mga bintana at tinatakot sa kung anumang sabihin ng hari. At nung ang siya'y manalangin, kahit na ano pa ang iniutos na proklamasyon nung panahon na yun, si Daniel ay nanalangin pa rin habang nakaharap siya sa direksyon ng Jerusalem at nanalangin. Mangyaring ang pagharap noon sa direksyon ng Jerusalem at mananalangin, sa siyudad na yun kasi ginagawa ang paghahandog ng alay na susunugin. Yun ang dahilan kung bakit nakaharap si Daniel noon sa direksyon na yun at nananalangin, dahil sinabi na mismo ng Diyos na sa panahon na ang bayan ay nasa kagipitan at tumingin lamang sa dakong banal na ito at manalangin, ay didinggin ko mula sa langit noong inihahandog ni Solomon ang templo. Yan ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang taglay na pananampalataya ni Jonas nung panahon na yun na balot ng halamang dagat ang kanyang leeg at nanggigitata doon sa suka sa loob ng tiyan ng balyena, sa kailaliman ng karagatan, sa dagat na mabagyo. Sabi pa nga niya, ang mga ito'y walang kabuluhang mga pandaraya. Subalit minsan pa ay titingin uli ako sa iyong banal na templo, Diyos. May ginawa roon ng Diyos. Siya'y gumawa ng daan para makalpas si Jonas. Kung ano ang ginawa niya, walang kayang makaisip nun. Sadyang sariling lihim yun ng Diyos. Pero kahit na gaano pang kaimposible, ang Diyos ay may kakayahan na baguhin ang kalagayan. Magagawa niya ang imposible ay maging posible. At di lang basta posible, kundi papaging realidad pa. Kung panghahawakan lamang ng tao ang Diyos sa kanyang salita at tatanggapin ang inilaang daan na inilaan ng Diyos sa tao. May ginawa roon ng Diyos. Marahil naglagay siya roon ng kulambo ng oxygen sa loob doon. Hindi ko alam kung anong ginawa niya roon sa loob ng tiyan ng balyena. Pero iningatan niya si Jonas sa loob noon ng 3 araw at gabi bilang tipo na si Kristo ay may himlay ng walang oxygen sa tiyan ng lupa at sa 3 araw siya'y magbabangon muli. Isa yung tipo. Gumawa siya ng daan para makalpas. Sa tuwin ay yun lagi ang ginagawa niya. Nung sandaling yon na nakatayo roon si Daniel at ang mga leon ay nagsisilapitan na, sumusugod sa kanya, ni walang takot sa puso ng matandang banal na yon. Siya nga'y tumindig doon at ang Diyos ay di pa tapos sa kanya. At bago pa man siya masakmal ng mga leon, isang anghel ang humarang sa mga leon. Di may kakatuwang yung siya rin nagniningas na liwanag na yon na nagpakita roon kay Saulo ng Tarsus sa paglalakbay niya patungong Damasco. May malaking liwanag na nagliwanag at tumingin yung mga kasamahan niya at di nila mawari kung ano na bang nangyayari. At nasubasob si Saulo mula sa kanyang kabayo at biglang may tinig na lumabas mula sa liwanag nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi, sino ka baga, Panginoon? Ang sabi niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Ayon nga noon ang mga binatilyong Hebreo na nanatiling matapat sa pangako ng Diyos na ibubulid doon sa nag-aapoy na hurno o sa Babylonia, ang ibig ko sabihin, ibubulid doon sa nag-aapoy na hurno. Isang hakbang na lang ang pumapagitan sa kanila at sa kamatayan. Mangyaring gano'n na rin ito sa mga taong narito ngayong gabi. Maaring isang araw na lang ang pagitan nyo at walang hanggang pagkawalay. Magpasya ka na mismo ngayon. Ang daan ay inilaan na sa inyo kung inyo lamang tatanggapin ito. Isang hakbang, ang sabi ni Jonathan kay David, nung ipana nila yung pampana,
Isang hakbang na lang sa pagitan ko at ng kamatayan. At isang hakbang na lang ang pumapagitan sa kanila at sa kamatayan. Pero doon nga sa mapanganib na sandaling yun, ang Diyos ay naglaan ng daan para makalpas. At kanyang pinadala sa nag-aapoy na hurno na yon ng Panginoong Yesus Kristo. At di hinayaang madapuan sila ng apoy. Hayon din si Enoch na may pagpapahayag na lumakad siya kasama ang Diyos na 500 taon at may taglay na patotoo na kanyang nilugod ang Diyos. May taglay siyang pananampalataya na hindi niya makikita ang kamatayan. Sa paanong paraan yun ipangyayari ng Diyos? Niwala pa noong eroplanong jet na iangat siya sa kanyang mga paa. Pero ang Diyos nga'y naglaan ng daan, isang paglipat na inagaw si Enoch mula sa lupa papunta sa kalwalhatian nang di nadadanas ng kamatayan. Hayon din si Elias na humakbang sa karagatan o sa ilog Jordan nung araw na yon sa pamamagitan ng paghati sa ilog ng gilid sa gilid. At nung si Elias ay handa na rong umakyat ng langit nang di namamatay, ang Diyos nga'y naglaan ng daan para sa kanya. Hindi eroplanong jet, bagkus nagpadala siya ng isang karwahing apoy na hila-hila ng mga kabayong apoy. Ang Diyos ay naglaan ng daan sa mismong minuto na yon, isang daan para alpasan ang kamatayan. Hayon din si Moises sa pagkakita ko na ang mga anak ni Israel ay kanyang sinusundan o kanyang pinangungunahan sila habang sumusunod-sunod doon sa liwanag sa haliging apoy sa kalaparan ng ilang. Hayon nga si Moises na nagbata hanggang sa huli. Hayon si Moises sa 120 taong gulang matapos ang 80 taon ng paglilingkod sa Diyos na tumayo roon sa ibabaw ng bundok at tumunghay sa lupang pangako na may mga luhang gumuguhit sa kanyang pisngi. Isang matanda ng lalaki, 120 taong gulang. Binagtas niya ang bawat sukal. Sinuong niya ang malalalim na tubig. Tumikim siya ng kapaitan sa saro ng apdo at pighati. Siya'y napapaligiran ng bayang masuwain na si pastor pa nga nila. Pinangunahan niya sila mula sa isang dako patungo sa isa at tiniis ang kanilang pagrereklamo at isinuplong ang kanyang sarili sa pagitan at nagsabi, Diyos, kunin mo muna ako bago sila. Ayun nga si Moises na tumindig doon na isang matanda ng lalaki na may pagkabatid na sa bawat paraan ay tinitipon niya si Kristo, na may pagkabatid ano't anuman na sa ganong paraan, tunay na kukunin siya ng Diyos dahil siya ibabangon niya muli bilang tipo ni Kristo. Ipinanganak siya na isang propeta, isang Kristo, at di lang isang propeta, kundi isang tagapanguna at iba pa. Siya ay itinago sa mga tambo at kung papaano ngang si Kristo ay tinakas papuntang Ehipto. Siya ay tagapagbigay ng kautusan kung papaanong ganoon si Kristo sa bundok ng Olibo. Ganoon din siya sa pamamalagi niya doon sa Sinai. Sa lahat ng pagkakataon, siya ay tumitipo kay Kristo. At nung siya ay matanda na at nakatitig na sa mukha niya ang kamatayan, papaano nga niyang may papakita roon ang pagkabuhay na maguli. Hayat sa kagipitang sandali na yun, ang Diyos ay naglaan ng daan. Nung ang hininga ay papaalis na at unti-unti nang gumagapang palabas sa leg niya, siya nga'y tumingin sa bagay na nakalagay doon sa kanyang gilid at doon nga'y nakatayo ang bato. Ang Diyos ay naglaan ng bato. Ang bato na yun ay si Kristo Jesus na naroon sa ilang na natili si Moises sa bato. Diyos, ako po'y bigyan mo ng biyaya para makapanatili ng tulad nun. At sa sandali ng hininga ng buhay ko'y unti-unti nang inuhugot paalis ng katawan ko. Iloob mo na tumingin ako sa bato na yon na nakatayo roon. Lumagak doon sa bato at ang mga anghel ay dumating at dinala siya palayo. 800 taon ang lumipas, naroon nga siyang nakatayo sa Palestina kasama si Elias. Nakatayo doon na nakipag-usap kay Jesus bago ang pagpapako sa krus. Ang Diyos ay gumawa ng daan para makalpas. Dalawa sa pinakadakilang bagay sa lumang tipan na nakikita ko sa mga propesiya, dalawang dakilang bahagi ito. Mga taong naghihintay sa panahon ng pagdating ng Mesiyas, at heto ring matapos ang pagdating ng Mesiyas ng mga taong naghihintay naman sa panahon na ang Espiritu Santo naman ang darating. Nangyari rin sa wakas sa takdang panahon ng lahat ng mga tipo sa nakaraan na inilaan sa kanila sa pamamagitan ng mga propeta at lahat ng mga tipo at mga pagtutubos na inilaan sa kanila. Ayan ngang sa wakas ay dumating na rin ang Mesiyas at natupad ang lahat dahil yun mismo ang sinabi ng Diyos. Pagkatapos noon ay naghintay na naman sila sa panahon ng lubos na malwalhating iglesia na walang dungis o kulubot na magliliwanag sa lupa na parang isang bituin. Sila nga'y naghintay sa panahon na yon. Papaano nga yun mangyayari? Siya'y patay na ng magtatatlong araw at gabi. Bumangon siyang muli. Nagpakita siya sa 500 at umakyat siya patungong langit. Iniwan niya sila rito sa lupa na nag-iisa. Papaano nga ito mangyayari para sa malwalhating iglesia na ito? Yamang ang tagapangunay lumisan na. Nangako ang Diyos sa iglesia. Paano ang may tuturing ito na ilaw na magliliwanag sa kanyang pwesto matapos na siya'y mawala na sa eksena? Mangyaring nagwika siya,
Kaunti pang panahon at di na ako makikita pa ng sanlibutan. Bagkus makikita ninyo ako, dahil ako ay isa sa inyo at sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman niyo. Magsisiyawan kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo. Ang mga tanda na ito ay lalakip sa mga magsisisampalataya. Papaano nga nila yun magagawa kung wala sa piling nila si Kristo? Papaano nila yun gagawin sa kabila na binigay na sa kanilang pangako? Pero tingnan nyo, ang Diyos ay may nilaan na Pentecostes na ang Espiritu Santo sa persona ay bumabat pinamamahalaan ng portal na katawan ng tao matapos na sila'y malinis na sa pamamagitan ng pagtutubos ng Panginoong Yesus Kristo. At ang Espiritu Santo ay kinuha ang tao na yon sa kanyang kontrol at isinugo ang taong ito na may kalakip ng mga tanda't mga kababalagan at mga himala. Ang Diyos ay naglaan ng daan. Di nga nila yun kayang gawin sa sarili lang nila. Sila'y mga tao rin katulad niyo at ako. Papaano nga nila yun magagawa? Di nila kaya. Pero ang Diyos ay naglaan ng daan para makalpas. Noong sila'y naroon noon sa silid sa itaas, iniisip nila marahil na baka kutyain sila ng mga tao. Iniisip nila na baka ganito, ganon o ano pa. Isinara nila ang lahat ng mga bintana at ipinilid ang mga pintuan. Papaano nga nila yun magagawa? Sila'y nahihintakutan. Wala silang gulugod. Ang meron lang sila'y manipis na butong tinik ng manok. At di tunay na Espiritu Santong gulugod. Ipininit nila ang mga pinto. Sila'y natakot. Nahihiya silang lumakad doon sa labas at harapin ng mga tao. Papaano nga nila yun magagawa? Pero ang Diyos nga ay nagpadala ng Pentecostes, bautismo ng Espiritu Santo. Binuksan nga nila ng may sigla ang mga bintana at mga pintuan at sa mga lansangan sila'y nagsipunta. Ipinangako yon ng Diyos. Sa tuwing mangangako ang Diyos, pinutupad nga lagi ng Diyos ang kanyang salita. Gagawa siya ng daan para makalpas. Di niya pababayaan na kayo matukso ng sobra na di pa rin siya gagawa ng daan para makalpas kayo. Kanya ngang gagawin. Heto nga tayo, namumuhay tayo sa panahon ng mapanglawang araw. Maulap, maulan. Ang iglesia ay kalahating sulong at kalahating urong. Iniisip nila kung paano nila gagawin yun at sa paanong paraan nila gagawin. Wala silang liwanag. Pero sinabi mismo ng propeta, mangyayari na sa gabi ay magliliwanag. Paano yun mangyayari? Tayo, ang iglesia ng kapanahunan ito, ang maluwalhating iglesia na yon na mapaparito sa lupa. Sa panahon na si Jesus ay darating na para tanggapin ang isang maluwalhating iglesia, matatanggap nga natin ang huling ulan, isang pagbuhos, isang dobleng bisa ng Espiritu Santo na bumubuhos sa lupa at lumalaganap na ng gusto sa bawat bansa. At ang mga apoy ng revival ay mag-aapoy sa bawat burol. Sa China, sa Japan, mula Korea, sa itim na kontinente ng Afrika at sa lahat ng dako, ang Espiritu Santo ay bumubuhos na sa mga tao. Ang Diyos ay gumagawa ng daan. Papaano nga mga bulag kong matay gumaling? Ang Diyos nga'y gumawa ng daan. Hallelujah! Siya nga po, palagi siyang gumagawa ng daan. At sa inyo dito na nasa mundo ngayon, kayo na naghihintay ng kaaliwan, kayo na mga manlalakbay at mga taga-ibang bayan, maging katulad po kayo ni David. Si David ay papunta nga noon sa pakikipagbaka. Di siya nagalumihanan. Hindi siya nagpapaurong-sulong. Hindi niya iniisip na ano kaya't magagawa niya kaya ito. Kaya't naghintay nga siya roon sa palumpong ng Morales hanggang sa matapos ang ilang sandali, nagkaroon ng lubos na katahimikan. Walang pagkilos. Pagkatapos ng ilang sandali, sa bandang kalayuan, narinig niya ang mga dahon na palakas ng palakas ng palakas. Matapos ang ilang sandali, isang malaking bugso ng hangin na nagpunta sa harapan niya. Nakilala niya na iyon ang Diyos at ang banal na hukbo ng mga anghel na sa kanya'y mangunguna. At hinugot niya ang kanyang tabak at dinala ang labanan at ang mga kaaway ay nagsitakbuhan. Kapatid, huwag kang basta-basta sasabak na lang at iisip ng isang bagay kung kayo di pa nararapat na sumabak doon. Tumindig kayo. At tingnan nyo na walang kinalaman dito ang pag-anib sa iglesia, ang pakikipagkamayman sa mga ngaral, maging ang pagbabautismo sa tubig, bagkus sa pagtanggap sa inilang handog ng Diyos, si Jesus Kristo bilang persona na papasok sa inyong puso. Ang Espiritu Santo ay kikilos sa harapan nyo, nakagaya ng isang malakas na hangin, hinahawi ang anumang bagay sa daan. Amen. Ganun nga, mangyaring maging mga Kristiyano, kayo na sumusulong na sa daan, kayo'y maging tunay na natatakot sa Diyos. May paparating nga na revival dito malapit-lapit na. Isang malaking pagtitipon sa tolda. Nakikinita ko na nga ito. Siya nga, ano nga nararapat niyong gawin? Ayusin niyo ang sarili niyo. Dito nga nang may katagalan na sa katimugan, ang mga tao doon noon ay nagpupunta at bumibili ng mga alipin at kung ano-ano. Iniisip ko nga ang munting kwento na ito. Sa kanila pong pagpunta roon, bumibili ng mga alipin. Mapapansin nga nila na yung mga alipin na yun ay talagang hirap na hirap dahil sa pamamalo. Di nila ginustong iwan ang kanilang bansa at alam din nilang di na sila makababalik pa. Ang mga itim na ito, kaawa-awa nga kung paano silang minamaltrato. Isang araw, mangyaring napansin nila ang isang kabataan ng mga balikat nito ay tuwid na tuwid. Hindi na nga nila kailangang paluin siya. Hindi na nga, may dumating na bibili roon ng sabi,
Sige't bibilhin ko ang alipin na ito. Sabi nung isa, hindi siya pinagbibili. Sabi nung bumibili, bueno, ano bang dahilan at iba siya sa iba pa sa kanila? Siya ba ang boss ng lahat ng yan? Sabi, hindi. Sabi, ano ang dahilan at iba siya? Mas mainam ba ang ipinapakain niyo sa kanya? Sabi, hindi. Ang kinakain niya ay katulad ng kinakain din ng iba. Sabi, ano ngang dahilan at iba siya? Sabi, nagkataon na natuklasan ko ng tatay niya pala ang hari ng kanilang tribo. Gayong nasa malayong lupain siya, itutuwid at itutuwid niya talaga ang kanyang mga balikat. Isa siyang lalaki na maharlika ang pagkapanganak. Ang tatay niya ay isang hari. Gayong siya'y hindi taga rito, ang tatay niya ay isang hari. Ang aking ama ay mayaman sa mga tahanan at lupang nasasakupan. Sa mga kamay niya ay tangan ng kayamanan ng sandaigdigan. Nasa ruby at brilyante at pilak at ginto ang yari. Punong-puno ang kanyang kaban. Di malirip bilangin kanyang yaman. Tayo na mga bumubuo sa tabernakulo rito, taglay na natin ang di nagkakamaling katibayan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus na nagbunsod ng revival na lumaganap sa buong lupain. Mula sa abat simpleng dako na gaya nito, nanupat di higit sa sabsaban ng Bethlehem at marahil mas mababa pa. Pero mula rito, ang Diyos ay nagpalabas ng isang dakilang revival na lumaganap sa makasampung ilang libo, oo, sa milyon-milyon, patungo sa kaharian ng Diyos. Nagnanais ba kayo ngayon na maging kapwa mamamayan kasama namin? Handa na ba kayo sa gabing ito makasalanan na iwaksin nyo ang inyong pagsasawalang bahala, iwaksi ang inyong buhay na lipos ng kasalanan, haya't ituwid nyo ang inyong mga balikat at sumama na rito sa hanay ng hukbo ng mga taong nagmamarcha na pasulong, nananampalataya ng pagtutubos ng Panginoong Yesus Kristo ay naglinis na sa atin sa lahat ng pagkakasala natin. Manalangin na po tayo habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo. Aming mabuting makalangit na Ama, sa gabi pong ito, habang kami po'y naghihintay sa iyo, nag-aasam sa dakilang Espiritu Santo na kikilos sa mga taong narito at gagawa ng buong sagana at higit at sa amin pong paghahanda ngayon sa gabi ng pakikisalo sa komunyon. O Ama Diyos, idinadalangin namin na mangusap ka sa puso ng mga makasalanan ngayong gabi. Iyong ibunsod na sila'y lumapit, Panginoon, nang di lang dahil ibinubunsod yun ng emosyon, hindi dahil sa malungkot na kwento, kundi tunay nga na dahil sa dinahaluang salita ng Diyos. Na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, nang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay di mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diyos, iyo pong ipagkaloob na sa gabing ito, ng mga salita ng Panginoong Yesus sa San Juan 5:24, ay paulit-ulit na bubulong sa bawat puso. Ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsungo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Marami po nawa ang makalipat sa oras na ito mula sa kamatayan tungo sa buhay habang inihintay po namin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo. At habang nakayuko ang ating mga ulo, iniisip ko, habang tumutugtog ang kapatid nating babae rito kung bawat isa na Kristiyano sa pananalangin, may lalaki po kaya o babae, kabataang lalaki o kabataang babae na nagnanais na magtaas ng kanilang kamay sa Diyos, di po sa akin, at sasabihin, dito mismo sa itinataas ko ang aking kamay upang sabihin sa iyo, Diyos, na naniniwala ako ng paghatol ay handa ng tumama sa lupa at ako'y nasa ilalim ng kaparusahan ng paghatol na ito. Sadyang ang dapat akong mahiwalay sa Diyos, sa presensya ng iglesia, sa presensya ng mga Kristiyano. Sadyang ang dapat akong pahirapan kailanman sa isang walang kawakasang impyerno. Pero ngayong gabi, ramdam ko ang iyong espiritu na nangungusap sa akin na ako'y tunay nga na pinili ng Diyos. Sapagkat sinabi ni Jesus, walang sino man ang makalalapit sa akin, maliban na palapitin siya ng Ama, at may nararamdaman akong kakaibang paghatak sa aking puso, na ngayon ay nagnanais na akong tanggapin si Kristo bilang sarili kong tagapagligtas. At Diyos, itinataas ko po ang aking kamay sa iyo, at gusto kong sabihin ito, na tinatanggap ko na ngayon ang iyong anak na si Jesus Kristo, ang iyong inilaang hain para sa aking lipos na karamdaman at lipos na kasalanan. Itinataas ko ngayon ang aking mga kamay sa iyo. Maaari niyo po bang gawin na ito ngayon? Lalaki man o babae, kabataang lalaki o kabataang babae na narito sa mga sandaling ito, magagawa niyo bang itaas ang inyong mga kamay at sabihin, sa pagtaas kong ito, aking niyang tinatanggap ngayon ng Panginoong Yesus Kristo bilang sarili kong tagapagligtas. Maghintay ako ng konting sandali sa inyo na magpasya na ngayon. Itaas niyo lamang ang inyong kamay. Pagpalain ka ng Diyos, munting batang lalaki. May iba pa po ba na magtataas ng kamay? Sasabihin, pagpalain ka ng Diyos, kapatid kong lalaki. Sige lang po, sa Diyos niyo po ito ginagawa, hindi sa akin. Yaon ngang nagsisampalataya ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa iglesia, 3,000 mga kaluluwa ang naligtas. May isang bukal na puno ng dugo. Tunay nga, magagawa niyo bang lumubog na roon ngayon?
Sa pamamagitan ng pananampalataya, sasabihin, Panginoong Diyos, ako'y lulubay na. Oo, panay ang dulog ko sa altar ng napakaraming beses na. Ginawa ko na yung ganito, ganoon, o haya't umanib sa iglesia. Sinusubukan kong iwasan ang galit. Pero ngayong gabi, ako'y dumudulog na ngayon sa daan na ito. Sa pamamagitan ng batayan na si Jesus Kristo ay namatay sa halip na ako. Siyang korderong inihayin. Siya ang kambing na nagdala ng sala. Siya ang lahat ng yun. At sa Kanya, ako'y kumpleto. Ipinasan niya ang aking mga pagkakasala. Humalilis siya sa sanay lugar ko sa Kalbaryo. Humalilis siya sa sanay lugar ko sa ilalim ng galit ng Diyos. Humalilis siya sa sanay lugar ko sa ilalim ng parusa ng Diyos. Humalilis siya sa sanay lugar ko sa impyerno. At ang makadako ako sa Kanyang lugar sa langit upang maging anak ng Diyos. Tinatanggap ko na po ngayon ang batayang yun sa mismong sandaling ito. Yamang isa akong makasalanan, ako'y sumasampalataya. Maglumagi sa pananalangin ng iglesia habang may ilan na gumagawa ng pagpapasya para sa Panginoon. Manalangin po. Gaanong karami ang ipaglalaho? Ipaglalaho ngang lahat ang mantsa ng kanilang pagkakasala. Hudyo, hentil, nakakulong o malaya, makasalanan o miyembro man ng simbahan, pari, doktor, abogado, anuman kayo, mapaglalaho ang lahat ng mantsa ng inyong pagkakasala sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Yesus, pagtanggap sa Kanya bilang sarili niyong tagapagligtas. Pakinggan niyo po ang taludtod na ito habang inaawit natin ito ng time team ngayon. Sa dulo ng daan ng lahat ng pag-asa'y naglaho na, may bukal nga na magpapakita roon. Kayo po ba'y nasa dulo na ngayong gabi? Dulo na ng inyong sariling kalooban? Ngayon, makalangit na Ama, nasa iyo pong mga kamay na ang lahat-lahat. May isang matandang lalaki at batang lalaki na nagtaas ng kanilang mga kamay. Pahiwatig na nagnanais sila na tanggapin ka, habang ang bukal ay binuksan na ngayon sa pamamagitan ng salita. Nagpapasalamat kami ng lubos para sa iyong pakikipaglakip, Panginoon, ang Espiritu Santo. Marahil, lahat sila'y mga Kristiyano na nag-iisip marahil na sila'y ligtas naman. Iyo pong nababatid ang kanilang mga puso, Panginoon. Marahil lumampas na sila sa linyang hangganan sa pagitan ng awat kahatulan na wala na sa kanilang pagnanais na itaas pa nila ang kanilang kamay o wala ng pagnanais na magkaroon ng ano pamang damdamin na iyo silang tatawagin. Dalangin ko, Ama, na kung ganoon, mahabag ka nawa. Diyos, idinadalangin ko na iyo pong iligtas ang lalaking ito, Panginoon. Dalangin ko na ngayon mismo sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mga kampana ng kagalakan ng langit ay magsitunog doon. At sa batang lalaki namang ito, ganun din. Sa pagkabatid nito, na si Jesus ay nagbitin ng pahayag na ito, ang dumirinig ng aking mga salita, sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at di na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Yan mismo ang iyong salita, Ama, at amin itong sinasampalatayanan. Iyo pong pagkalooban sila ng walang katapusang kagalakan ngayon, na sila'y tumanggap na ng buhay na walang hanggan. Dalangin namin na iyo ngang idudulot na ang kanilang buhay ay mapuno ng kagalakan at magiging mabungat masaya. Iyong ipagkaloob ito, Panginoon. Iyo rin pagpalain ng iba habang naghihintay po kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito'y idinadalangin namin. Amen.